Noong May 27, 2025, isang malakas na pagsabog ang naganap sa Gaomi Yudao Chemical Corporation Plant sa Weifang, Shandong Province ng China. Dahil dito, hindi bababa sa 5 tao ang nasawi at 19 ang nasugatan at 6 pa ang nawawala. Ito ba ay isang ordinaryong aksidente ng pagsabog ng kemikal o may kinalaman sa chemical warfare na posibleng balaki ng China sa hinaharap nilang ambisyon na maging powerful na bansa? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago natin umpisahan, paki-like, share at paki-subscribe na rin po ng aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Ang Gaomi Yudao Chemical Corporation ay gumagawa ng mga pestisido at kemikal para sa medisina at may mahigit 500 empleyado noong 2024. Pinuri ito ng mga otoridad para sa pagtugon sa mahigit 800 issues sa kaligtasan. Ngunit dati na rin itong nakatanggap ng mga babala ukol sa panganib na kaligtasan. Mahigit sa 230 bombero at 55 na sasakyang pang-emergency ang agad na rumisponde upang apulahin ang apoy at hanapin ang mga nawawala. Ang mga lokal na paraan ay nagpatupad ng mga hakbang pangkaligtasan kabilang ang pamamahagi ng mga face mask sa mga estudyante at residente. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng pagsabog. Samantala, sinusuri ng mga opisyal ng kapaligiran ang posibleng epekto ng polusyon sa lugar. Ang insidenteng ito ay nagpapaalala sa mga nakaraang malalaking sakuna sa industriya ng kemikal sa China, tulad ng pagsabog ng Tianjin noong 2015 at Yancheng noong 2019. Sa kabila ng mga reforma at mas maigpit na regularisasyon, nananatiling hamon ang pagpapatupad ng kaligtasan sa mga pabrika ng kemikal sa bansa ng China. Ang mga detalye ng insidente, ang lokasyon, Gaomi Yudao Chemical Corporation, Weifang, Shandong, China, naganap sa bandang tanghali ng May 27, 2025. Ang mga biktima, 5 tao ang namatay at 19 ang sugatan at 6 ang nawawala. Pinsala, ang pagsabog ay nagdulot ng pagkabasag ng mga bintana ng hanggang 3 kilometro ang layo mula sa pinangyarihan at naramdaman hanggang 7 kilometro mula sa pinangyarihan ng pagsabog. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na ulat na naglalahad ng tiyak na sanhi ng pagsabog sa Gaomi Yudao Chemical Corporation sa Shandong, China noong May 27, 2025. Ngunit ayon sa mga ulat, sa investigasyon pa lang ang isinasagawa ng mga lokal na otoridad at mga eksperto sa kaligtasan. Ang planta ay may history na ng safety issue, kabilang ang mahigit 800 safety violation na naresolba pa raw noong 2024. Mga babala ukol sa panganib sa kemikal at kaligtasan sa trabaho mula sa nakaraang inspeksyon. Posibleng mga sanhi ng imbestigasyon: pagtagas ng kemikal, pag-init o overpressure ng tangke, sumunod kakulangan sa tamang safety protocol, at ang panghuli, ito daw ay isang electrical spark o static discharge malapit sa flammable na material. Bakit hindi agad nalaman ang mga dahilan? Meron bang itinatago ang gobyerno ng China? Sa mga ganitong klaseng insidente sa pabrika ng kemikal, delikado ang lugar matapos ang pagsabog dahil sa apoy, usok at posibleng kemikal na kumalat
Inabot ng ilang araw o linggo bago makumpleto ang pagsusuri ng mga eksperto. Kailangan ng laboratory testing, witness interview, at pagsusuri sa CCTV o sensor log ng planta. Ngunit ayon sa mga international media news, bakit tahimik ang gobyerno ng China at gustong i-black out ang insidente? May itinatago ba ang gobyerno ng China sa issue ng pagsabog ng chemical factory? May kinalaman ba ito sa kanilang politika, economic at military plan sa hinaharap? Ang di sinasadyang pagsabog ng planta ng chemical nila, sana kapag available na ang official finding mula sa gobyerno ng China o Fire Safety Department, maibibigay nila ang eksakto at totoong dahilan para hindi paginalaan ng international community ang reputasyon ng China.